Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, all the way from Sultan Kudarat Province. Kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and syempre mag-subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo palagi kung ano man po ang ating ginagawa sa ating munting tinig channel. Pag-usapan natin itong pakana, no, ng Maka-Duterte na senador. Walang iba kundi si Rodante Marcoleta. Sapagkat sa kalagitnaan ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacson, lumabas po itong testigo na hindi pala dumaan sa committee. Okay? Kaya nga nabigla po yung mga tao doon. Lalong-lalo na po sa mga tinuran ni Orly Gotesa. Na kung saan matapang na nagpahayag ng mga taong involved di umano sa flood control projects anomaly. Pero nakapagtataka ang pakana ng mga DDS ngayon, hindi na daw po nakikita o makikita o mahagilap itong si Orly Gotesa na nagpakilala na isa pong retired Marine. Mga kamunting tinig, ang testimonya ni Orly Gotesa, itinanggi po ng abogado na hindi po niya notaryal yung nakalagay po doon. Pero itong si Marcoleta, mahilig po manakot, pinagbabantaan yung abogado na itinanggi na siya po yung nagnotaryo ng affidavit ni Gotesa na puno po ng butas. Ito yung style ng mga Maka-Duterte na mga senador eh. Lalong-lalo na po ni Marcoleta. Ang kredibilidad ngayon ni Orly nalagay po sa alanganin. Dahil sa mga inconsistency na napapaloob po sa kanyang statement. 2 beses na to ni Marcoleta ginawa eh. Unang-una, may affidavit na expire ang PDR. Pangalawa, itong affidavit ni Orly tinatanggi po ng abogado na pinagbabantaan ni Marcoleta na yung abogado daw na nagtanggi na peke yung perma ay maaari daw pong madisbar. Yan ang style ni Marcoleta, yung magpaastig-astig and at the same time manghulga, manindak, manakot. Kasi parang ako sa pagkakaalam ko lang, dinampot itong si Orly na wala naman talagang nalalaman, basta lamang po idiin si Speaker Martin Romualdez sapagkat hindi man talaga si Romualdez ang kanilang target, kundi ang target ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan po ninyo mga kamunting tinig, bigyan ko lang po kayo ng background ng witness ni Marcoleta na pinaiimbestigahan na po ng pamunuan ni Senator Ping Lacson. So lumabas po sa mga social media at ang dami na pong mga nagre-report nito na ito palang si Orly Gotesa ay dating security detail ni sino? Faeldon. Na kung saan itong si Faeldon, kaaway niya ito dati si Panfilo Lacson at saka si Senator Trillanes. Dahil mayroon po silang mga conflict before. So itong si Orly Gotesa na lumabas, na tumawag daw kay Marcoleta, tapos willing daw po sabihin ang kinalaman ni Saldico at saka rin Romualdez, pero hindi ako naniniwala na si Martin Romualdez ang target. Ang target talaga dito ay ang Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, nalaman na natin na itong si Orly Gotesa, mga kamunting tinig, security detailed pala ito noon ng dating commissioner ng Bureau of Customs na walang iba kundi si Faeldon. Ngayon naman, lumabas na mula kay Faeldon, naging tao din bilang security detail dito ni Biocor. Direktor Bantag.
na kung saan si Bantag suportado ng mga maka-Duterte yan. Nga hindi na po ngayon nagpapakita, na hindi na po nalalaman kung nasaan na po ang whereabouts nitong Bantag na ito. Pangatlo na tao na malapit sa mga Duterte ang sinerbisyuhan nitong Orly Gutesa na ito, na witness ni Marcoleta. Si Martin Andanar, PCOO, na ngayon nakabase na po sa China. Tao pa rin yan ni Rodrigo Roa Duterte. Ang kasunod na sinerbisyuhan ni Orly Gutesa, walang iba kundi itong si Sara Duterte. Security detailed year 2022. So ngayon, nai-imagine nyo na yung motibo ng paglabas nitong tao na ito. Sa bagay, itinanggi naman ng dalawang taong idinawit na kasama ni Orly Gutesa yung kanyang statement. Pinabulaanan po na wala silang mga activity na ganyan, na mag-deliver ng pera amounting to 46 na maleta. At bawat maleta naglalaman ng 48 million. At dinideliver nila 3 times a week. Mantakin nyo yan, mga kaibigan. Ang last na pinagserbisyuhan, security detail daw di umano ito, ni Saldico. Na kung saan si Saldico na yon ay nauugnay sa mga Duterte. So yan po mga makamunting tinig ang background nitong si Orly Gutesa na ito, na hindi po sumipot sa Department of Justice para sana pag-usapan dahil sa bigat nga ng kanyang binitawang mga salaysay laban doon sa mga individual na idinawit niya. Pero bakit hindi sumipot sa DOJ para sa Witness Protection Program? At ito pa mga kamunting tinig, gusto ng Senado na bigyan siya ng proteksyon, pero hindi niya po tinanggap dahil mayabang, kaya niya daw ang sarili niya. Kasi ayon sa kanya, mayroon naman daw siyang armas at mayroon daw siyang mga kasama na handa po siyang protektahan. Kaya nga masyadong bilib ang mga DDS at yung mga tao na nagpakilalang marin daw doon muna sila dahil karangalan daw po sa kanilang hanay na mayroon pong ganong katapang. Pero ang tanong mga kamunting tinig, ano ang motibo ng paglantad ni Gutesa na ito? Kasi hindi ako naniniwala, kahit banggitin niya pa ang pangalang Martin Romualdez, hindi ako naniniwala na si Martin Romualdez ang target nito. Ang patutunguhan ng kanilang expose ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Si Marcoleta, personal vendetta na yan sa House of Representatives dahil unang-una, sabi niya napahiya daw siya sa House of Representatives noon. Mantakin mo, tinanggalan siya ng mga committee membership. Pagkatapos parang naging mukhang tanga siya doon sa House of Representatives. Kaya grabe ang galit niya kay Martin Romualdez. Idiin si Martin Romualdez para mapunta po sa investigation ng Pangulo. By the way, ang Pangulo handa pong imbestigahan ang kanyang sarili. At sa punto na ito, mga kamunting tinig, itong galaw ni Marcoleta, kaduda-duda. At ito po, mga kamunting tinig, huwag kayong mag-alala. Dahil yung pinapakalat ngayon ng mga Duterte Dehad supporters na spare ang speaker dito dahil kamag-anak ni PBBM, hindi po yan totoo. Malaya po ang investigating team, even though the Blue Ribbon Committee, kahit nga po yung infra, dahil kaya lang nag-stop yung infra, tinun-over na nila yung kanilang mga transcript of records ng minutes nila po sa ICI. Pero anong sabi ng Pangulo? Wala pong exemption. Lahat iimbestigahan. Kaya huwag kayong maniwala na hindi po aabot kay Speaker Martin Romualdez. Aabot ito. Kaya lang pinapalabas ng mga DDS, hindi daw po
gagalawin si Martin dahil kaibigan po ng Pangulo. Hindi po totoo yan. Wala pong pinoprotektahan ang Pangulong Bongbong Marcos. So mga kamunting tinig, ito po yung mga nangyayari. Malapit kay Sara Duterte at sa mga Duterte at mga tauhan ng mga Duterte, itong si Orly Gutesa na naging witness ni Marcoleta na walang kaalam-alam ang committee. Bigla lang po inilabas. At magsabi ng mga pangalan, duda ko dyan, basta gawin mo na, sabihin mo na. After that, huwag ka nang bumalik sa hearing. Huwag ka nang magpakita. Na-name drop na si Martin eh. Oaks na yon. Pwede na yon i-link sa presidente. Ganon siguro ang iniisip. Paano ang taong bayan napaka-observant. Kaya kahit anong plano ng mga Duterte senador, Duterte allies na pabagsakin ng Marcos administration sa pamamagitan ng pag-pinpoint nila kay Romualdez, hindi po talaga sila magtatagumpay. So nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na hindi lamang po limitado kay Saldico ang investigation, pati na po kay Speaker Martin Romualdez. At yan po ang sabi ng Pangulo na wala pong exempted po dito. Kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado, o kung sino man, as long as na kinikitaan ng oportunidad na imbestigahan, imbestigahan. And they need to submit themselves in any investigation to shade lights kung ano po ang involvement nila o wala ba talaga silang kinalaman o talaga bang dinadamay lang ang kanilang mga pangalan. So yan po mga kamunting tinig, no? Ang ating komentary ngayon at maraming salamat po sa inyong suporta sa ating Munting Tinig channel. Pero klaro-klaro po talaga na ang mga Duterte Dehad supporters gulong-gulo na yung kanilang mga ikaisipan. Hindi na nila alam kung paano po i-comprehend yung mga nangyayari sapagkat salat po sila sa kalalaman. Dahil kabubuan at katangahan ang kanilang mga pinapairal. Masyado silang bilib kay Marcoleta na ngayon tinatakot ang abogado na dininay na hindi pa niya notary yun. Okay? So ngayon, pinagbabantaan na ni Marcoleta na maari daw pong madisbar ang abogado na tumanggi na hindi po original yung notaryo na yan. So babalikan siguro nila. No? Ay alangan naman ipaamin mo. Oo, totoo na hindi naman kailangan ng attorney talaga kasi tatak lang naman yan. Pero kailangan ipaalam pa po talaga yan sa attorney. Naintindihan po ninyo? O, ayan ha. So maraming salamat po. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Mabuhay po tayong lahat. Salamat at nais po na ako lang sabihin na tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Again, huwag kalimutan mag-share, mag-like and subscribe. And don't forget to click the notification bell. Don't forget to watch the advertisement for economic purposes. Have a nice day. God bless. Adios.